na, mga alipores ni President Bongbong Marcos nagsibabaan na sa kanilang mga tungkulan. Pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan na ng taong bayan. Attorney Larry Gadon, pagod nang ipagtanggol ang Pangulo kaya nag-resign na ito. Sino pa nga ba ang susunod na aalis sa pwesto? Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang loyalista ni Bongbong Marcos ni si Attorney Larry Gadon at nag-resign na rin ito. Ayon pa sa abogado, now that the coverage for the courtesy resignation is well defined, I am submitting the courtesy resignation as directed by President Bongbong Marcos. Samantala, bago pa man nag-resign ang advisor on poverty alleviation at disbarred lawyer na si Attorney Larry Gadon ay hinamon pa niya tumakbo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte upang mapatunayan umano sa taong bayan na matatalo ito at tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nagdala ng boses sa pagkapanalo ni VP Sara noon. Ayon pa sa abogado, Gadon, pinayuhang mag-resign si VP Sara para makatakbo sa 2028 elections. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangang mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang silang nakiklaim na number 1. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong pahayag ni Mr. Larry Gadon tungkol kay VP Sara. Mas maganda daw mag-resign na lang si VP Sara. Grabe itong Larry Gadon ito. Ito, unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters, post nila. Sabi, Gadon, pinagre-resign si VP Duterte sa pwesto. Nanawagan si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na sana mag-resign na lamang si Vice President Sara Duterte upang hindi ito ma-impeach. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Gadon na mas gusto niyang tumakbo sa 2028 si Duterte at matalo para mapatunayan na dinala lamang ng mga Marcos ang unit team noong 2022. Baliktad na yun. Kaya daw nanalo si VP Sara dahil dinala siya ni Marcos. So gusto niyang magtakbo si VP Sara sa 2028 para mapatunayan na wala siya talagang tao. Ito yung exact statement ni Mr. Larry Gadon. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not for the impeachment trial to proceed. Di ba sabi ni VP Sara, gusto niyang matuloy dahil she wants bloodbath. O pinipigilan siya ni Larry Gadon, wag! Baka hindi ka na makatakbo sa 2028, mag-resign ka na lang para makatakbo ka sa 2028. Yan. Kailangan mag-resign siya, sabi niya, para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Pagpasensya na lang natin si Mr. Larry Gadon, tinambakan ng grabing ka-otso-otsohan Magbasa lang ako sa mga comments nakakatawa itong Mr. Larry Gadon. Para siyang si Auntie Claire. Card Solomon, medyo may sakit si Gadon sa utak. Kailangan niya magpatingin sa doktor. Boyax Bells, ito ang tunay na obob.
Rosemary Ruiz Celeste, not a good idea that BP Sara will resign. It should be PBBM who will be impeached. Dato Malajaila Ibrahim, may saltik talaga ang gadon na ito. Kel Galaneda, ang amo mo, iparesign mo. Rolly Pakaon, short circuit, brain gadon. Merly Salim, ikaw ang umalis dyan. Sama mo na ang iyong amo. Charito Moreno, what if ikaw na lang mag-resign? Hindi nga, nag-resign siya eh. Kasama siya sa order ng Pangulo. Mass resignation. Dito natin malalaman ngayon kasi wala naman siyang ginagawa eh. Ano bang naitulong niya sa poverty alleviation? SWS survey, tumataas ang bilang ng mga pobreng pamilyang Pilipino. Very clear yan. Nagtataka nga si Auntie Claire, bakit ginagawa naman lahat ng administrasyon ang programa, bakit dumarami ang pobre? Ganon din yung bilang ng mga taong nagugutom, dumarami. Kaya kini-question minsan ni Auntie Claire yung survey ng SWS. So, kung dumarami ang mga pobre, dumarami ang nagugutom, ano ang silbi ni Presidential Advisor Larry Gadon on poverty alleviation? Diba? Yung return of investment, yung pera natin, yung pinaspasweldo natin sa kanya na more or less, more than 200,000 per month. Sayang lang. Ngayon, pinaresign. Nag-resign siya. Wala pang balita kung ma-retain siya o hindi. Kapag tuluyan ng sinibak ni PBBM si Mr. Larry Gadon, papalakpak ako. Sasaludo ako sa Presidente. Good job, Mr. President. Kung i-retain niya, yun na. Palabas lang ito. Kasi, ano ba ang qualification ni Mr. Gadon dyan na nailagay sa poverty alleviation? Okay? Balik tayo doon sa magre-resign na. Sigurado na manalo si BP Sara sa impeachment kasi nga it's a numbers game ang impeachment. Nagsalita na si Senator Bato sa interview sa billionaire.com. We have the numbers. Sabi ni Senator Bato, more than 9 na ang bilang namin na mga senador na boboto sa acquittal ni BP Sara. Kaya everybody happy except sa kabilang kampo na natataranta sila, except itong mga prosecutors na aburido na, kaya nagpahayag si Attorney Laila de Lima, hihilingin daw nila na mag-inhibit hindi daw sasama sa trial yung mga bias senators. Sino yung mga bias senators na tinutukoy ni Attorney de Lima? Di yung Duterte Black, 6 na yan eh. Go, Bato, Marcoleta, Aimee, Camille, sino to? Padilla. Yan, Duterte Black yan, 6, ang dami. Mag-inhibit, yes, pwede. Hilingin mag-inhibit, but depende sa desisyon ng senator judges. It's a numbers game. Yung nangyari sa US, yung unang term ni President Trump, inimpeach siya sa House kasi maraming Democrats doon kalaban ni Trump. Na-impeach siya. Makyat sa Senado. Pagdating sa Senado, despite overwhelming evidence against Trump, acquitted siya. Bakit? Kasamahan ni Trump ang mga Republicans sa Senado. That's the reality sa impeachment. So itong pinagsasabi ni Mr. Larry Gadon na mag-resign na lang si BP Sara para makatakbo sa 2028. Tatakbo talaga si BP Sara sa 2028 at humanda ka, Mr. Larry Gadon. Ngayon pa lang napahiya ka na sa midterm election. Sabi mo, kiss of death. Yung
pag sanib puwersa ni Senator Amy kay VP Sara, lalo siyang matatalo. O ano ngayon? Nanalo si Senator Amy dahil sa endorsement ng kanyang kaibigan. O, di napahiya si Mr. Gadon. Kaya wala talaga binagsakan ng kautso-utsuhan itong taong ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila.